Ay, magandang gabi ho mga friend. Dami na namang ganap. Oo. Saldi ko, unahin natin sa saldi ko. Oo. May bago na naman daw pasabog. Pakinggan nyo, mga friend. May bago na namang pasabog ang dating kongresistang si Zaldico. Sa pagkakataong ito, idinamay na rin niya ang Presidential Senate House Majority Leader na si Sandro Marcos. Nagsingit daw kasi ito ng pondo sa national budget noon pang taong 2023. Para sa iba pang detalye, live mula po sa Batasang Pambansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, gaano nga ba kalaki yung sinasabi ni Zaldico na insertions daw nitong si Congressman Sandro Marcos? Siya, aabot nga raw sa 50. Alam nyo mga friend, habang dumadami pagtuturo nito si Zaldico na to, palabuho ng palabo. Parang mahirap na talagang mapaniwalaan. Lalo-lalo na nga, wala ho siya rito sa Pilipinas. Ayaw naman umuwi. Parang naging ano na to si Zaldico eh. Parang Harry Roque II na lang to eh. Diba? Yan na siya eh. Kung ano lang sinasabi niya, wala ayaw naman niya umuwi. Kagaya yan, biglang eto na naman, Sandro Marcos na naman sinasabi niya. Although hindi natin sinasabing, patunayan niya, di ba? Pakinggan natin. Marami, malaking pera to, Pero kung minsan, papaisip ka, no? Kaya lang ayaw niya umuwi, Yun ang mabigat. 0.9 billion pesos ang budget insertions ni Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon nga yan sa dating kongresistang si Zaldico. Mula raw yan noon pang 2023 hanggang 2025 base sa mga dokumentong inilabas ni Ko online. Sa panibagong ang video statement ni Zaldico kaninang umaga, sinabi nitong hindi lang umano si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsingit sa national budget at kanina nga lang sinabi nga rin niya na hindi lang daw si Pangulong Bongbong Marcos yung nagsingit at sa kanya aligasyon maging si Presidential Son Sandro Marcos may insertions daw mula 2023 hanggang 2025. Base nga mga nilabas ni Ko, higit 9.6 billion pesos umano ang budget insertion ni Sandro noong 2023. Lumobo raw ito ng higit 20 billion pesos pagsapit ng 2024 at hanggang ngayong taon mahigit 21 billion pesos na budget insertion pa. Meron nung pinapakitang dokumento online. Hindi natin masabi. Ang problema nga, ayaw niya umuwi, Diba? Ang anak ng Pangulo. Ilan sa mga nakalistang proyekto para nga sa insertions ay ang pagpapagawa ng mga flood control projects at mga kalsada mula Luzon hanggang Mindanao. Ang listahan ng mga ito, pinost pa ni Zaldico sa kanyang Facebook account. Wala pang tugon sa isyong ito si Congressman Sandro. At samantala, ginit na nga ni Zaldico na sumulat siya kay Pangulong Bongbong Marcos noong February 2025. Yan ay para ipaliwanag daw na ginagawa lang niya umano'y mga utos ng Pangulo tungkol sa 100 billion pesos insertion sa BICAM para sa 2025 budget. March 2025 daw nang makapulong ni Zaldico si Pangulong Marcos sa Aguado sa Malacanang na inayos daw ni Yusek Jojo Cadiz. Pero imbes daw na itanggi o linawin nga ni PBBM ang tungkol sa 100 billion pesos na insertion, pinagsabihan daw sila ni dating Speaker Martin Romualdez. Aligasyon pa nga ni Zaldico ay maging sa 2026 budget may 97 billion pesos na pinopose ang Pangulo sa President's Budget o National Expenditure Program para sa 2026. Pero matatanda ang Enero 2025 pa lang ay tinanggal na si Ko bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Hulyo naman ang tuluyan na itong nag-abroad at hindi bumalik sa bansa. Narito ang pahayag ni Zaldico. Sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, wag Binabasa niya Binabasa niya kasi. mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Hindi lang po ang Pangulo ang may Para lang siya nagbabasa ng sulat o comics. No? Tuloy mo, Zaldico. version sa budget. Bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok. Ang ano niya talagang diretso basa, hindi siya tumitingin na ganun. Talagang binabasa niya diretso. Diba? Di gaya natin, pag ako,
Bablog ako, wala akong binabasa eh. Ito talagang dire-diretso eh. Gaya ng pagsasabi ko yung tungkol sa hipag ko na wala akong binabasa doon dahil yun yung totoo. Kaya sa utak ko lahat yun. Ito, wala akong, maski tanongin ako 10 beses, yun at yun din ang masasabi ko sa nangyari doon sa hipag ko na nasa ilalim ng demonyo. Tuloy. Siya kani-kanina lamang ay naglabas na nga ng pahayag itong si Congressman Sandro laban sa mga aligasyon ni Siyempre, kukontrahin niya yan, di ba? Lang naman aminin niya yan, di ba? Tuloy. ko at ayon nga kay Sandro, mariin niyang itinatanggi itong aniyay malapantasyang mga pahayag ni Ko. Ayon kay Sandro, tinawag pa nga niya itong bagong koronang kampyon ng mga DDS. Babatid daw sana ng publiko na ginagawa lang ito ni Zaldico para sa interes na pagbagsakin ang gobyerno. Malinaw daw ang nakita niyang paraan para takasan itong ang mga kaso laban sa kanya ay makikisawsaw nga sa kasalukuyang gulo sa politika sa bansa. May impormasyon din daw sina Sandro na nga may kasunduan daw itong si Ko sa mga grupong makikinabang sa destabilisasyon. Huling mensahe nga ni Sandro ay hindi raw isang mamamahayag o tagapangalangganap ng katotohanan si Ko. Isa raw itong kriminal na umiiwas sa hustisya kaya hindi dapat magpabudol ang publiko sa kanya. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Cha. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Marian Enriquez. So dapat, wala talagang the best, di ba mga friend? Umuwi si Zaldico rito, dalhin niya lahat yung kanyang mga ebidensya. Hindi pwede yung daldalan. Wala akong mangyayari dyan. Di ba? Dapat talaga, harapin ni Zaldico yan. Dapat nga, hindi na siya tumakas eh. Ang dami naman niyang pera, marami naman siya abogado, tumatayong abogado. Bakit pa siya umalis? Di ba mga boss? Ganun lang yun. Diyan mo si Chavit. Si Chavit, maski na kaso mo, haharapin niya yan. Di ba? Sabi ng waiting lord na ka. Waiting lord ako, sabi ni Chavit. Handa akong maulong, basta kasama ko si Erap, siya ang Lord of all waiting lord. Mga ganun ang salita ni Chavit. Nakakulong si Erap na naiwan si Chavit na kalaya. Di ba? Tuloy ang yaman. Ganun. Hindi may topic natin kahapon, mga friend. Dami natin topic ngayon. Ito bago lang, 1 hour ago. Something hypothetical cannot be si Attorney Andres to. Dapat ito mapanood ito ni Turon. Yung abogado ni Bato. So back and forth on the legal front as far as yung I'm sure you've heard nag-file ng TRO si Attorney Torion to prevent any move or action on the part of the application of an arrest warrant through the Interpol. That's one. The other hand, meron pang isang petition requiring the government to disclose or the ombudsman to disclose whether or not there is already an arrest warrant. Let me ask you first about the first one, yung TRO, to prevent the application of or enforcement of any arrest warrant against Bato de la Rosa. How does that work ba? Can you TRO something that... Ganda, di ba? Alam mo, Turon, ikaw parang nagpapahalata ka talaga na napakalakas niyo sa Supreme Court eh. Wala pa nga yung TTRO, re-request ka ng TRO, di ba? Yun ang sagot ngayon ni Attorney Andres, maybe has not yet happened or has not yet been issued. I presume this was filed before the Supreme Court. Yes, sir. Because they have, in fact, it was pending petition on the arrest of Mr. Duterte. But yes, I do agree with you, Ed, that something hypothetical cannot be a subject of a TRO. In fact, there's actually no actual case or controversy as of the moment because there's still no official copy of that ICC arrest warrant. In fact, even the spokesperson of the ICC. Advance mag-isip tong si Turon kaya natatalo eh. Igagrad nung Supreme Court at TRO? Gunggong at kalahati talaga tong abogado na to. Wala pa ngang kaso. Wala namang kaso si Bato. Hindi pa nga dumadating arrest warrant, TRO na agad hinihingi mo. Di ba?
has stated that they don't have any information on that. So anything hypothetical cannot be a basis of a TR. Kasalanan to ni Boying Rimulya sa totoo lang Kalahin mo sabihin may warrant of arrest na. Tinataranta na yung si Bato, tsaka ito si Turon. Oo. Pag unahan na, pahin na tayo sa para matiaron to. Para punta tayo sa Supreme Court. Nalakas tayo dun di ba? Ganun. Hindi naman sira ulo yung Supreme Court na parang sinuutusan na nila yung Supreme Court. Harangin mo yung warrant of arrest. Parang ganun di ba? Tuloy mo. Attorney Andres. Application. Hindi pwedeng preemptive. Kasi Pwedeng preemptive, kasi nga, anong i-restrain, You cannot restrain something that has not yet happened or is still hypothetical, yes, sir. But let me be the devil's advocate here. Kasi what if I want to restrain you from releasing an arrest warrant? Hindi po pwede yun? Well, that's very, that's very out of the blue. Why? Because in fact, the institution who allegedly issued the arrest warrant is an international organization. Well, that's also the ICC, wherein the Philippines has no jurisdiction at all. Okay. And then of course the big debate there is whether Si Turon, magaling magbasa ng article, versikulo, mga kung ano-anong binabasa na resuan, kung ano pagsasabi, putay na. Kung tatanga-tanga, maniniwala ka talaga sa daldal ni Torion. Oo, kaya wala Puro talo kaso yata ni Torion Tuloy. it's going to be extradition or surrender, but mukhang extradition is not an option kasi hindi naman sovereign state yung ICC, so it will just be surrender, and that question lies on the executive. Is that correct? Yes, I agree with Gina because I've been stating this, that in fact, any extradition request is by a state. And in fact, even the rules on extradition proceedings that was issued by the Supreme Court last October defines extradition process as involving a requesting state. And yes, the ICC is not a state, it's an international organization. Secondly, if it's not a state, international tribunal, the legal basis for surrender, which is in Section 17 of RA 9851. And it's the same process that was used by the Philippine government to surrender Mr. Rodrigo Duterte to the ICC. So we have the law and we have state practice. But it's exactly that process that's being questioned now at the Supreme Court, right? Do you think that matters? Do you think that gives it any weight, the fact that that process is being questioned? Well, it was questioned, Regina, for the arrest and surrender of Mr. Duterte. But if we will just look at the previous decisions of the Supreme Court, and if it will just be consistent with these previous decisions, it's already moot and academic. Mr. Duterte is already outside of the jurisdiction of the Philippines. He's already in the custody of the ICC. And the ICC already made public pronouncement as to Mr. Duterte's being in its custody. So if the Supreme Court is consistent, it should actually just dismiss this petition for being moot and academic. Right. Why do I do this, Regina? Because that was the same tack that was used by the Supreme Court when it actually dismissed our own petition challenging the ICC withdrawal without Senate concurrence. No, I meant, will that have any bearing on Senator Bato de la Rosa's case? The fact that that same process is being questioned at the Supreme Court? Well, I think it will have no bearing on Mr. Bato de la Rosa's case because it does not even involve him. The petition that he filed together with the family of the Dutertes is actually on Mr. Rodrigo Duterte's arrest, not on his potential arrest by the ICC, not on his potential surrender because of ICC arrest warrant. So it's a totally different case. Saka si Bato, mga friend, hindi na ho yan lilitaw. Hindi na ho yan lilitaw. Maski na kailan, hindi na yan lilitaw. Maski na nandiyan yung warrant of arrest. Kasi natimbrihan na nga siya At saka itong rason nito Bato, kaya ayaw niya na lumitaw. Pakinggan niyo. Wala tayo
tayo makita na justisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Mahirap man daw doon. Ultimo yung anak nga, hindi bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara. Ako mas more kung ako na pareho lang kaming detainee. Wala tayong makita na justisya dito sa ating bansa. Bakit ka susuko? Di ba? Mahirap man daw doon. Ultimo yung anak nga, hindi bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara. Ako mas more kung ako na pareho lang kaming detainee. Wala tayong makita. Kaya malabo na ho yan. Hindi na ho yan susuko, hindi na ho yan lilitaw si Bato. Hindi. Maski ano pang sabihin ninyo na nagkamali si Remulla na nagsabing may warto para siya, hindi na ho yan lilitaw. Sigurado na yan. Oo. Maliban na kung maaresto. Pero para yan lumitaw at sumuko, hindi ho yan susuko. Duwag nga eh. Tsaka, ano kinatatakot nga niya, di ba? O, kung wala siyang kasalanan. Yung pag hindi mo paglitaw, ano na yun, talagang may kasalanan ka na. Guilty ka na nun. Di ba? Tsaka yun, pinabayaan niya na. Pero dapat talaga dito, mga friend, yun eh. Kung ganito mga sistema, na ano, isalin yan, dapat i-freeze na lahat ng ari-arian ng mga yan, lahat ng mga dumikit kay Digong, siguradong sobra yaman yan. Natatawa ko dito kay Tulfo eh. Brad. Naman kasi sinong papalit sa kanya, yung luka-luka. Bakit naman luka-luka? Nakita mo naman ng maasta. I mean, nakita mo ba siya sa mga, ano ito, yung gigilitan ko ng, merong something's wrong with her. Kung iba sigurong vice president niya, baka dapat napalitan si Bongbong eh. Isa tamad, yung isa naman Oo. Talagang parang kung tutuusin mo rito eh. Sa nangyayari na to mga friend, nakatulong pa yung si Sara Duterte sa kanya. Kung naiba-iba talaga yung vice president dito, talagang tanggal na to si PBBM, oo, dahil sa grabing korupsyon, oo. Di ba? Kaso wala eh, ipapalit mo nga, luka-luka. O, di ba? Tulad natin kay Montulfo. may sira sa ulo. Teka muna kung gano'n ang presidente natin at vice president, ano ang solution nyo? Diyan na lang muna tayo, status quo tayo. Kay BBM. Kay BBM na lang. Dahil anong gusto mo? Tamad o yung tamad pwedeng can be spurred into action. Tama. Plus there's a cabinet secretary sa Mandon. Yes, marami naman siya mga cabinet secretaries na magagaling. If yung lokal-loka, mahirap yun. Hindi rin, magagaling. Eh, ba't nagkaganya kung magagaling yung cabinet secretary niya? Ba't nagka-leche-leche itong flood control na to? Tsaka yung mga billion-billion. Di ba? Nakalusot, di ba? Hindi magaling yung mga cabinet secretary. Yung mga nakapaiikot sa kanya, sa sobrang gagaling, naiikot si BBM. Ganun nangyari dyan eh. Ito yung baliw oh. Kulang ang ating mga mental health facility, lalo pa sa mga probinsya. Kaya ang mga pamilyang may miyembrong may problema sa pag-iisip, kanya-kanyang paraan na lang. Yung pa sa psychological assessment, mayroong narcissistic personality disorder. Masyadong nakatuon si Duterte sa kanyang sarili. Ginagawa sa ibang tao. Sa huling bahagi ng assessment ng psychologist, sinabi na wala siyang sense of guilt o pagsisisi sa mga bagay na kanyang nagagawa. At sa halip binibigyang katwiran niya ang kanyang mga nagagawa. Tumangging magkomento ang psychologist na nagsagawa ng assessment kay Duterte, bagamat kinumpirma nito na sa kanya nang galing ang naturang pagsusuri na kinatigan ng korte noon. Pero nilinaw ng psychologist na si Natividad Dayan, kadalasan ng rason ang psychological incapacity. May topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi to normal. Sir. Sa totoo naman mga boss, pag tinignan ng psychiatrist si Sayad at sinabing normal to, putang na, yung psychiatrist may Sayad. Ganun lang yun. Putang na, meron bang kanya klase public servant? Vice presidente ka, puta kung magmura ka, kala mo,
talo mo pa akong magmura eh. Kung lutong-lutong mo magmura, no? Tsaka yun, nananapak ka na sheriff, oh. Paano mo kaya yung mga nagsasabi rito na kagaya to si Victor Rodriguez na ayon sa batas, pag yung hindi na ikakaya mamuno nung Pangulo, pangalawang Pangulo, puta, ikaw naman Victor Rodriguez, oo. Ay nako. Kumbaga sa nasa purgatorio ka pupunta ka pa sa impyerno. Gunggong ka rin talaga, no? Hindi ni Atty. Claire Castro. Kasi di ba sabi ni itong si Sayad na Filipinos deserve better. Sabi niya, para sinasabi niya, mag-resign ka na at ako'y better. Yung gaano katanga. Ang dami niya pong issue na dapat muna niyang harapin bago siya tumingin sa iba. So, wag magmalinis ang hindi malinis at wag magpakabayani ang hindi bayani. Yes, we Filipinos deserve better. And definitely, the Vice President is not the better option. Courage! Ang dami niya pong issue. Diba? Tanga na lang talaga. Ewan ko po. Tsura niya, no? Ang putang ina. Baliw na lang talaga rito mga friend. Nagsasabi na BBM resign tapos ipapalit si Sara. Yun ang mas grabe, tama sa ulo. Kagaya itong gago na to. Pangyan nyo. Minsan na namin pinatalsik ang iyong ama dahil siya'y diktador at sumupil ng karapatang pantao, hindi na kami papayag na uulitin mong muli yan. Ikaw ang umalis sa pwesto, ikaw ang problema ng Pilipinas, ikaw ang salot ng Pilipinas, umalis ka na dyan. Dahil pag hindi ka kusa umalis, susuka ka ng bayan at mapapalayas ka ng mamamayan sa mayapang mga papayapang pamamaraan gaya ng ginawa dun sa walang kwenta mong diktador na ama. Wala kang kwenta, salot ka ng lipunan, lumayas ka na sa pwesto. Minsan na namin Gano ka yan? Ayan yan, no, mga friend. Oo. Yan ang mga papalit sa Malacanang pagka bumaba si PBBM. Oo. Di ba? Yan ang papalit. Babalik yung mga yan. Puta na, sila Victor Rodriguez. Fiesta na naman. Sigurado absuelto, labas si Kibuloy. Ganun nga mangyayari. Kaya hindi yung mangyayari talaga. Dapat ang mag-resign si Sara Duterte. Diba? Pero ayaw naman bumitaw, nakakapit talaga. Nakabarong pa, akala niya yung siya matatapos na yung people power nila, ha. Naghanda na palang manunumpa yung gago sa 3-day rally, wala naman nangyari. Hindi po pwede mangyari kasi talaga wala makukuha ang tao. Wala sasama. Oo. Grabe pala yung mga pre, no? Yung pagkakahuli doon sa mga gurami, doon sa mga involved sa sa flood control project ng mga engineer, ito. Dadali na ba? Wala diretso na. Padali na namin. Dito lang. Taas. Taas pare. Bro. Dito. Tama. Posas. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ako, positive. Tayo. I-clear yung tayo. Yes. Nagsa labas. Positive. Positive ha? Ganyan yung taas. FBI! May kasama ka sa taas? Suporta sa taas ha? Suporta sa taas. FBI! Tayo.
Ito ah. Baka na, puro high power yung dalang NBI, oh. Oo. Si Bantag kaya kailan yung magaganyan, ha? At yun nga, dinala na ho yung mga nahuling 8 na mga involved dyan. Wala naman hong mabigat-bigat na. Ni politiko pa isa, walang politiko. Pinatataguan nung yun, yung dinakip na yun. Bahay ho ng politiko yun. Vice Mayor yata ako sa probinsya. Oo. Ayaw pa nga pangalanan yung politiko. Takot na takot sila pag politiko. Kaya binanggit ho yung mga dadakip na na dinala na doon sa Quezon City Jail. Mga wala akong, di ko kilala. Pero ayon sa balita nila na within 4 weeks or 5 weeks time, meron na raw mga senador o kongresista na makukulong. Yan. 4 weeks time. Ano yan? 25. Another month. So, malabo yung sinasabi na, kung 4 weeks time. 1 buwan mo yun, 4 weeks, di ba? Tama ba? So, malabo yung sinasabing, malabo yung sinasabing may magpapaskong politiko sa kulungan. Malabo yung December 15. Kung 4 na linggo pa, 4 weeks time, sabi. 4 to 5 weeks time daw, meron na raw makukulong ng mga senador. Hindi pa ho sigurado yan, ha? Hindi pa ho sigurado yan na meron nga madadaklot na senador. Kailangan naman, may warrant na pares, pwede naman magtago, di ba? Di ba to? Kala natin, napanood ko to. Baka gusto magpalinis ng kotse, ha? O service mo, mahusay maglinis ito. Makalat niyo. Mahusay maglinis yung tagalinis ng kotse mo. Hindi ko lang alam kung saan to, pero alamin mo kalati kung magpapalinis ka, ha? Kita mo, hanggang ibabaw kalati, nililinis pa, alamin ko kung saan lugar to. Tama na yan. Mahal lang, kaya lang kalat ni mahal daw yata maningil ng magpalinis ng kotse. Oo. Yun ang balita ko, ha. 700 yata isang kotse linis dito, kalat ni, pero nasa iyo lang, i-PM mo ko pagka gusto mo magpalinis sa sasakyan. Kontakin natin to. Ito na ho yung mga kinulong. Nakakulong na 7 sa 8 inaresto kaugnay sa flood control scam. Isa sa kanila ang nakapagpiyansa. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, saan kinulong ang mga inaresto? Jiggy, dito nga sa New Quezon City Jail Male Dormitory, dinala yung 6 na lalaking DPWH officials ng Mimaropa Region. Pasado alas 4 mula Sandigan Bayan, dinala sila rito sa Male Dormitory at nagsagawa nga kanina ng mga booking and processing bago tuluyang dalhin sa kanilang selda dun sa may Building A, mga 5:20 na yan nitong hapon. Samantala, nasa Quezon City Jail Female Dormitory naman, sa loob yan ng Campo Tomas Caringal, dinala yung isang babae na miyembro din o official din ng DPWH. May isa naman kanina na pinayagan na makapagpiyansa para naman yan sa
reklamong graft. Sila yung unang 8 na batch ng mga akusado dahil sa maanumalyang 289 million pesos na flood control scandal sa Nawan Oriental, Mindoro. Bago dalhin sa kulungan kanina, sumailalim muna yan sa booking procedure sa Sandigan Bayan. Nagsagawa rin kanina nung tinatawag na return of warrant dahil nga nahuli sila at sumuko. Nung nakaraan, kailangan silang iharap sa Sandigan Bayan at bahagi pa rin yan nung legal na prosesong kailangan nilang pagdaanan kanina. Kabilang nga sa mga naaresto at ikinulong ay sina DPWH Regional Director Jet. Ganyan, wala akong kilala maski isa rito. Samantalang kung nadakip nila ay yung mga malalaking big fish ang tawag nila, mali. Big crocodile. Itong mga nadadakip ninyo, mga maliliit na alligator lang to. Hindi fish to. Harold Pakanan, DPWH Assistant Regional Directors Jean Ryan Altea at Ruben Santos, pati na rin si DPWH Construction Division Chief and Bids and Awards Committee Chairperson Dominic Serrano. Kasama rin dyan si Juliet Calvo, yung DPWH Maintenance Division Chief, at si Dennis Abagon, DPWH OIC Chief ng Quality and Assurance Division. Pati dyan, kasama din dyan sila Felizardo Casuno ng DPWH Project Engineer 3 at Lerma Caico, DPWH Accountant 4. Sa kanilang 8, si Calvo lamang yung nakapagpiyansa sa halagang 90,000 pesos para nga yan sa reklamong graft. Jiggy? At iyan, anong detalye ng isang opisyal ng DPWH na naaresto sa bahay ng isang politiko? Lahat ito yung mga naaresto nito, mga friend. Hindi naman yan magtatrabaho ng ganyan kung wala yung malalaking buhaya na sinasandalan yan. Kaya yung mga nahuli nila, mga anak-anak lang yan, kumbaga sa gurami. Di ba? Hindi naman maglalakas ng loob yung mga hype na yan na magkumana ng ganyan kung walang bindisyon sa taas. Di ba? Tuloy. Jiggy, kahapon nga, napabalita na naaresto si DPWH Engineer Dennis Abagon sa isang tirahan sa Quezon City. Doon siya na corner matapos niyang bigong... Yung si Abago nang nahuli doon, yung nakadapang matandang ganon. Si Abago yun. Nahuli sa kanyang address or home address na nakalagay talaga originally sa Cavite. Pinag-aaralan ng DILG yung posibilidad dahil yung nagmamay-ari raw ng bahay na tinuluyan itong naarestong engineer, pagmamay-ari. Itong mga wanglang yan to, ito dapat tinutukhang itong mga putang na to. Mas grabe pa sa adik to. Adik droga, ito adik sa pera. Ng isang vice mayor sa Bansud Oriental, Mindoro. Lumalabas kasing bahay nga yan ng vice-alkalde at pinagtataguan daw ito ni Abagon. Jiggy? At anong update dito sa 8 tinutugis na iba pa, kabilang na si Zaldico? Yan. Jiggy, para nga dun sa 8 iba pa, kasi 8 out of 16 na, yung na-identify at nahuli kanina, may 8 pang natitira at itong 8 na ito kanina sa isang press conference na isinagawa ni DILG Secretary John Vic Remulla, may 3 na raw na willing sumuko at magpakita sa kanila at makipagtulungan. Samantalang ang mga individual namang may koneksyon sa SunWest Incorporated gaya ng President at Chairman ng Board of Directors na si Lerma Angeli Alcazar. Yun yung ni Saldico. Yung kumpanya ng Saldico, wala silang nahuli dun. Nasa ibang bansa na lahat. Lerma Alcazar, nasaan? Naniniwala ang nasa New Zealand. Samantalang nasa New York naman daw yung treasurer at miyembro rin ng board of directors na si Buenaventura. Binalaan naman ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga ito na sumuko na. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Sa lahat ng natitirang akusado, yung nagtatago kay Bantag, isuko nyo na raw si Bantag. Dahil halos malapit na matapos termino nito, ngayon malapit na huling Bantag. Mananagot daw kayo. Naku, PBBM. Matatakot mo ba yung mga yan? ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo.
Jiggy, paglilinaw ni Secretary Remulla kanina, no, first batch pa lamang ito at in 5 weeks time daw, posibleng mahuli na rin nila at maaresto yung mga bigger names. Kagaya na nga lang ng mag-asawang Diskaya, pati na rin yung ilang mga kongresista o senador na involved sa maanumalyang flood control projects. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Jiggy? 5 weeks time. Hindi mahigit 1 buwan. Sa susunod na taon na, kung makaka-aresto nga ng kongresista o senador. Ha? Mag-collab na tayo mga friend. Marami na ho tayong naging topic. Crisanto Lopez, shout out. Pag kliyente niyan, may kasong mabigat, pinagtatago lang niya yan. Yun yung expertise nito si Turon eh. Di ba? Jane Labay na, shout out. Tawa-tawa. Bakit naman tinaon sa Pasko tuloy di makapag-shopping si Stone? Di ba? Wala, hindi na mauuli yan. Jane Labay na hindi nalalabas siya si Bato. Jane ulit to. Believe din ako kay Sara Pusit. Kung todo nakabarong na ayos na siyang ang buhok. Ready to take over the country Philippines. Baka nga naman masilat nila si BBM. Kaso nga, di nga nakatakda si Sara Pusit maging presidente ng Pilipinas. Kasi kahit bumalentong pa siya, maghapon magdamag. Totoo yan, Jane. Hindi yan. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Natataranta na mga kapon ni Bato na yan. Kasi nga, Bato versus gobyerno ang laban ngayon. Akala ko ba sobrang tapang ng Bato na yan? Sa daldal lang yun. Parang kagaya rin yan ng amo niya, si Digong. Oo, matapang lang kasi nga, nakapwesto. Sobrang pala ng bahag ng buntot. At ito namang abugago na to, akala mo kung sinong talino. Bobo din pala, hoy. Nung mangyari ang kahayupan ng ginawa ng mga yan, under jurisdiction pa tayo na dapat managot ang gumawa ng krimen na yan. At hindi lang basta ordinaryong krimen. Abugago, crime against humanity yan. At huwag mong ipagpailitan na sinasabi mo porket binayaran ka, grabe, tanggol mo. At hoy, huwag mo kaming gawing bobong tulad mo. Yan dapat na. Abugago nga naman, putang ina. Maski si Satanas, ipagtatanggol ng mga putang inang yan. Basta may pera. Elizabeth Iscareo. Dapat talaga, ang mga abugago na yan, kasuhan din niya. Yun nga sinasabi ko, at wala sa hulog ang pinagsasabi nito. Magbasa ka nga muna ng batas. Kikilos ba ang gobyernong ito kung hindi aayon sa legal na batas? Anong tingin mo sa ginawa ng mga abusado ng pamahalaan at parang gusto mo ikaw lang ang may alam sa batas? Kakagigil ka. Ay, pero okay lang. Pinapakita mo lang sa buong mundo kung gaano ka kabobo. Totoo. Diba? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sa inyong may bahay, God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit. What's happening to our country? Dagdag pahirap itong si Turon. Atornilyo yata ito. Atornilyo. Maluwag tornilyo yan, friend. Joselito, mabait, shout out. Shirley J. Sir, shout out. As usual, Karox, si Turon na naman ang attorney nila. Lagi na lang ganyan ang mga sinasabi ng attorney na yan. Hindi niya alam. Hindi niya alam kuno, pero alam naman niya kung nasaan. Si Kibbs nga, alam niya na nandun sa loob ng KOJC sa ilalim ng lupa. Kaya panay ang harang niya nila kay General Torre para hindi makapasok. Ay nako, ano pa bang bago dyan sa attorney na yan? Sayang lang ang interview niyo dyan. Totoo nga, pigi-interview nila itong mga ganito. Ewan sa mainstream media. Sinungaling yan, mga didishit mga yan. Totoo. Ewan sa mainstream media, interview nila si Chavit, puta. Si Pukis, Defensor, Mike Defensor, ano makukuha niyo sagot dyan, mainstream media? Di puro BBM resign ang mga pagsasabi niya mga ungas na yan, di ba? At iuupo nila si Sara, yun lang yan. Chupista Bunaaw, shout out. Gandang gay po, kuya, sa mga ka-warriors. Nakakatawa ka naman sa
ginamit mo yung gurami. Gurami lang nahuhuli. Walang big fish. Kailan kaya sila makahuhuli? Hindi big fish, big crocodile. Chupista ulit. Hala, Turon, yun. Siguro, nung nag-aaral ka, baliktad ang librong inaaral mo. Magaling naman mag-English yung ulol, di ba? Kaya kung ikaw tatanga-tanga ka, at ngayon ka lang nakakaparinig ng mga ganyang klase mag-i-English, putang na. Maniniwala ka. Kasi hindi mo naintindihan sinasabi ng gago. Chris Hope, shout out. Hayaan na dun, siya matigok, sabi. Chupista ulit, Dapat, ang una nilang hulihin, yung mga big fish. Hindi nga big fish, big crocodile, bago yung mga gurami. Yun nga di ba? Shelly Jaser, shout out. Dumali naman to si Roqueta. May red notice ka na, oy. Tumigil ka na nga. Ngak ka ng ngak dyan. Kung wala ka talagang kasalanan, bakit ka tumakas? Ganun lang yun, kasimple. Wilfredo Contreras, shout out. Matabi niya si Roque, parang ibong lorong baliw, kuda ng kuda ng mga bagay na walang kwenta. Totoo yan, Wilfredo. Welcome to the club. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Debrado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hoy, Turon. Tumigil ka nga ng kadadakdak. Magtinda ka na lang ng turon. Kayong mga DD-shit. PI kayo. Kahit pilipit, sige lang. Pwede, gaging hinduropot. Pera Whiskey do. Kahit wala na tayo sa ICC, kung covered ng ICC yung time ng krimen, ay applicable. Kaya nga, hindi alam ni Turon yun. Tangina. Whiskey do. Kahit ngayon, pwede pa din tayong mag-file ng kaso sa ICC basta covered dun sa time na under pa tayo ng agreement ng ICC. O, diba? Erlinda Aquino, shout out. Kuya, natawa naman ako sa sinabi mo, telesereng walang DN. Walang DN ito Kalat ni Baya, shout out Good evening, Kasani. Lapatibahin mo ng mga putlagis. Nakalbo na yan, Kasani. Birahin mo. God bless your family. God bless Kalat niya. Kalat niya. Ay, Kalat niya. Kukontakin ko kung gusto magpalinis sa sasakyan. Maganda yung naglilinis, no? Sexy. Tsaka meron siyang pressure yung water niya, di ba? Sasakyan. Paki-PM na lang. Kasani ng address ng seller ng motor na yan. Sasakyan ng motor na yan. O baka gusto magpalinis, yun, PPM pa, contact niya. Hanapin yung contact niya. Erlinda Aquino, kuya, kaya nagyayabang si Akla kasi ina-underestimate niya ang batas ng ating bansa. Totoo. David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Nakakatawa po ang mga statement ni Turon Estetorion. May mga naniniwala pa ba dyan sa pulpul na lawyer na yan? Yung mga mainstream media, lahat po ng mga kliyente niyan ay nakakulong na ngayon. Kaya kung ako si Bato, magpalit na siya ng lawyer. Pwede niyang kuhanin si Gadon o kaya si Toto Kausing ay mga disbarred nga pala yun. Si Salsal Panelo na lang kaya. Passionista pa. Paragraph, shout out. Shout out, Boss Rox, the best. Ay, salamat Hindi, nakikiano lang tayo. Sasaya lang tayo. David Ali Mendoza. Yun nga po, Karox. Hindi sila naniniwala. Sinasabing arrest warrant ng ICC kay Bato. Pero nagtatago si Bato. Tigas ng pagmumukha na ito si Turon. Hinahanapan pa din ng katwiran ng walang jurisdiction ng ICC sa mga kasong crimes against humanity si Bato. Malinaw naman na mayroong jurisdiction. Kaya nga, nakakulong yung halimaw doon sa dahig. Ay, Turon. At hindi naiya ito mga putang na ito, sa totoo lang. Dized, shout out. Gandang gabi, Karox. At sa lahat ng mga kawarrior, shout out, Dized. David Alvin Mendoza ulit Ano po ba yan si Harry Roque? Kumita na yung mga sinasabi niya. Tignan natin, Karox, kapag nakabalik ng Pinas, yang si Digong, biglang lalakas yan. At malamang sa alamang,
na magkalat na lang lagim ulit yan dito sa Pilipinas. Ako, tadya ko malabo. Pag yan nakabalik, nagkabayaran sa dahig. Yun lang yun. Shirley J. Sir. Magaling na bantay. Sila Chuchu, ka-BF. Asa na yung isa nilang kapatid? Ka-BF din nila, ha? Sam AJ, shout out, ha? Pastor Dilagon, my friend, shout out. Karox, abuti ng 100 years si Digong, tulad ng Rile, para magsisi sa kasalanan, ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcatara, Christiansen. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo, mga friend, ha? Sabi ni Friend Shervin, o Xerox. Sarap talagang chinilasin ng uso nitong si Kumag Maruya Turon. Ano po, pati naman po itong si Haliparot na Butanding, talagang ayaw tumigil ng kakaapila para sa kanyang ingkong lubot. Pwe, anong pinagsasabi mong huling habili na pinutukan ka ng lintik na yawa ka, ha? Ano lang yan, pre, nagpapaawa lang yung hayop na yan. Akala mo ungas? Grabe na talaga ang sayad mo sa utak, visit ka. Sinong ginagago mo? Kami, ikaw lang. Wag na toy, oy, imbis na dyan ka kuda ng kuda at patay ang dramang apila mo, ikaw, kailan ka ba maghuhuling habilin? Puta na si Harry Roque na to, baka mauna pa itong hayop na to kay Digong, totoo. Para maitala na sa Wakasan Comics ang talambuhay mong leche ka. So what kung 80 years old na si Lubot na lolo mo? Si Ingkong Enrile nga, lumisa sa mundo, 101 years old at nasa matinong pag-iisip. Nag-advisor pa rin na Malacanang, ha? Diba? Ang lolo mo 80 years old lang, gusto mo palayain at doon mamahinga kasama ng mga kalapate. Yung mga pastor lang ni Digong, hinihintay, putang ina kang butanding ka. Anong klaseng kalapate, Aber? Kalapateng hindi lumilipad. Yung mga pastoral ni hype nito. Si Kibulog, Nako, manong kami, tantanan mo yung mga pakulo mong kaso-kaso at baka machinelas ko yung uso mong visit ka. Ang una mong dapat gawin, kuyukot na pugante, umuwi ka dito. Dito mo pandarin ang talas ng dila mo. Nayawa ka, totoo. Hindi kami mga bugok na inutil kagaya ng asosasyon ninyo para pautusin nyo ng mga magpadala ng drama mong walang katorya-torya. Mano ang umayos ka at baka di kita matansya. Nako, maging litsong buhaya ka para sa Noche Buena. Dalawa lang ungas ang pagpipilian mo. Pag uwi mo, kung mapatunayang baliw ka na sa mental facilities ang bagsak mo. Pero kung meron pang natitira kahit isang guhit ng pwede ka pang maka-abante saan ka pa? Sa kulungan ng mga baboy ang bagsak mo. Este ang munting. Este sa munti pala. Kasama ni Peryong, Dagul, tagakamot ng mga kagat ng surot. Sasabi. Kagat ng surot sa gabi. Pag nanasaan nila ang iyong lusog mong alindog, wala. Nakakasuka na nga itsura niyan. Dapat lang na ikaw maparusahan at magbayad ng kotakot sa ginawa mong krimen at pambababoy sa bansa mong Pilipinas. At pahabol ko, comment ko lang po dito sa aming John Lloyd ng Cavite chapter. John Lloyd. Paano ba yan, Blackjack? Yan namang nadulas na palos ang nakapagtago sa lungga at nag-alabantag style na rin. Alam mo kasi, Sir Kuda. Paminsan-minsan, yung yabang at akas po nating mga taga-Cavite, medyo dapat preno-preno po ng konti. Bulagaan po dapat ang strategy. Yung bago pa makatakbo, nasilo mo na ang liig para wala pong kawala. Pero pag nauna po ang kuda at yabang at pabida bago aksyon, yun na nga. Magtitiris po tayo ng tagyawat. Tagyawat niyan, sabay kamot po sa ulo kasi yung target po natin nag-ala Superman na sa pagtakas. Kapag si Bantag po nahuli at napalabas mo, Sir Blackjack ba panahon na para si Tia Deli mag-resign sa pagiging katipunera ng Cavite.
Pero yung pong basyang lalayas po muna. Malupit na po ang kirot ng rayuma at ako din po tinotopak na dahil ako po surang-sura na po sa yamot na sa mga pinutukan po ng Lintex Xerox. At sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal, ang busangot at pasaway ninyong Tia Deli. Mabuhay po, Xerox. Laging payo at dasal ni Tia Deli. Huwag susuko sa lahat ng laban sa buhay at huwag pong mawawalan ng pag-asa. Footprint in the sun. At kanta lang po ni late Rico J. Puno, may bukas pa. Tanggal po lahat ng problema po, Sir Rox. God bless po sa buong family, Sir Rox. God bless sa family mo rin, Tia Delia, Prince Shervin. Oo. Meron ako nakikita sa Facebook, Prince Shervin. Sa Peda Linsangan ba yun? Oo. Anak mo ba yun? Linsangan ng apelyido. Kita ko Mary Lebron, shout out. Ay, dapat lang, thank you you're awesome, sabi ni Kalat kay Mary Lebron. Mag-isang oras tayo mga pre, no? Udelio Alpilor, shoutout. Ay, nako, tago pa more, Sir Rox, ang daming ganap, sir. Pasasaan pa, mahuhuli din ang mga aliporis digong. Salamat po, Sir Rox, dasal lang po tayo, malampasan ni BBM, mga nangyayari ngayon. Ingat po tayong lahat, sir, at mga kabosing. And God bless us all po. God bless, Udelia. Udelia ulit, Sir Rox, tanong ko lang, bakit lahat ata ng mga edukadong tao sa gobyerno ni PBBM, mga kulot ang utak? Abay, sobra na mga kagaguhan nila. Mga pesting yawa ng mga yan. Dapat ipakita nilang ikulong yung mga utak ng mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, diba? Kung mahuhuli. TJC ulit Sir Rox, ito si Turon, nag-aral ba talaga rin ng abugasya? Ba't parang hindi abogado? Lalo na dun nahuli si Kibbs, yung kanyang mga agreement niya, pang grade 1. Di daw niya alam ang lokasyon ni Stone, pero alam niya, maayos ang lagay ni Stone. Kaya nga, may sira rin nga. Yung extradition at surrender rules na yan, ilang beses na pinaliliwanag yan ng mga batikang abogado. Sila Atty. Enzo Bueno at Chief Justice dati na si Carpio. Sana nakikinig tong si Turon sa mga batikang abogado nang hindi niya nagpamumukhang ewan sa pagtatanggol sa kliyente niyang alam na alam ng buong bansa na guilty. Yun nga. Ngayon si Turon Ramon Valencia, bossing, bobo rin yung abogado na yan. Hindi pala siya naniniwala. Bakit pinagtatago nila si Stone? Yun nga, Turon, pag hindi ka naniniwala, palabasin mo yung abogado. Yung kliyente mo, tatanga-tanga talaga. Putangin ng abogado to. Ramon Valencia, awol na si General Stone. Si Senator Stone. Pinapasahod pa kaya siya baka may bonus pa. Malamang. Yun ang problema Kaya masarap maging politiko, putang ina. Honorable na tawag sa'yo, mas magnanakaw ka, magtago ka, sumusweldo ka pa, putang ina. Ano ba? Ramon ulit, bossing, hindi yata nanonood ng balita si Gongs D. Pag nagsabi si General Stone, DDS yan live. Yung sumumpa si Gongs D doon. Totoo. Ramon ulit, bossing, buhay pa pala si Shoke. May Panginoon pang sinasabi, bobo. Sira ulo. No? Marilo Pabian, Shout out Good day po tayo sa mga kawaryos. Bakit kaya tila marami pa tayong alam dito sa lawyer na ni Bato? Hindi siya updated kahit sa mga dapat at di dapat na batas na ina-apply pagdating kay Bato. Social nga kasi nila pag international, kaya it's too late na dito pa magkaso. Imagine 3 years pa silang namayagpag after matapos term nila. Kaya kung sila ay para sa justice, sumunod na sila sa batas at nang mabigyan ng katarungan mga biktima. Wala yan. Kailangan, di nga niya, mahal nga niya apo niya.
3JC o paano yan, Sir Rox? Finally, na-cancel na rin ang passport ni Harry Roque. Ang daldal kasi, sobrang tapang sa kadaldalan. Sobrang yabang pa. Kala mo naman siya ang may upper hand. Di man lang nanimbang kung sakasakaling alatin siya. Ay, wala eh. Basta siya, hindi mahuli yan, hindi yan mahuli. Tingnan mo, magaling yung hype na yan. Si Go Wapping nga, nahirapan sila huli. Si Roque pa, di ba? DJ Shopper, Sir Rox, alam natin mga pipitsugin lang ang mga nahuli ng NBI. Pero Sir Rox, sabi ko nga sa'yo, noon pa si BBM dyan, di yan, kumbaga showy. Gumagalaw yan ng tahimik. Tahimik lang at di nagpapabigla-bigla. Kaya naniniwala akong may malaking isda rin. Anong malaking isda? Malaking buhaya rin makukulong before Pasko. Wala na, malabo na pa rin. 5 weeks time daw di ba? Kaya hintayin lang tayo sa Rox. May awa si Lord. May makukulong na matabang isda. Matabang buhaya. Alisin nyo na isda. Buhaya. DJ Shop ulit O ito pang isa. Ang mga dismaya. Danes pa pwedeng mabigyan ng WPP. Nabuburyo na siguro si Marcolecta. Bakit dapat nakakulong na rin yan Nakamputa. Doon lang yata nakakulong sa Senado. Dapat yan nasa Quezon City Jail na rin yan. Nanghihirap Nabuburyo na siguro si Marcolecta. May problema na siya sa SOSE. Sa SOSE niya. At pinasasagot si Comelec December 1. Meron pa rin siyang problema sa Senado sa mga fake news witness na mga fake news na dokumento. Kasi naman, itong si Marcolecta masyadong obvious na pagkampi sa mga dismaya. Naman, 100 million yan. Basta makakuha lang ng WPP. 3JC ulit Kaya itong si Amy, sa ginawa niyang pag-iskandalo sa presidente, may tamang oras para sa kanya. Na pagbayaran niya, yung ginawa niya. Sabi ko nga, di ba, law of nature. Totoo yan, friend, Oy, mission accomplished, mga friend, John Di Mango, shout out. Brother Elias Isyo. Ay, nako. Sana nagustuhan niyo yung mga vlog, di ba, mga friend? Yung mga topic natin ngayon, dami, Bukas, marami na naman. Sana makadalawang vlog ako bukas, Ulan ng ulan po rito, mga friend. God bless, Ay, Marilo Pabian, shout out. Friend Ami Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo, mga friend. Adorasyon, Timaranan. Hanggang bukas po muli. Boyong Kong, Balong, Pag may time, kwentuhan tayo. Masarap kakwentuhan si Balong, Tsaka si Pastor Jun Lagon. Maganda silang kakwentuhan talaga. God bless. Good night.